Ang napakatinding tandem ni Kurapika at Bill ay mas nagpa-alerto ngayon kina Benjamin sapagkat sinaglit lang naman ito ang kanyang unang ipinadalang sundalo na si Vincent. At ngayon i-review na natin ang chapter 365 o ang episode 26 ng ating Dark Continent series ay sa wakas masasaksihan natin kung paano nga ba i-handle ni Kurapika ang magkasabay na tawag ng tatlong prinsipe at ang pagdating ng pangalawang sundalo ni Benjamin na si Bobby Mayna. Yan at marami pang ibang napaka-intense na eksena ang ating matutunghayan sa chapter na ito. This is Mr. Miken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay choice at nagsimula ang chapter dito sa eksena na kung saan ay makikita ngayon sina Tubepa, Zhonglei at Benjamin. Habang itong sina Bill naman, Shamina, Oito at Kurapika ay nagtingin na naman ngayon. Nasa isipan naman ngayon ni Kurapika ay sabi pa niya na tatlong prinsipe ang magkasabay na tumatawag. Sino ang una kong sasagutin? Alam na ni Benjamin na ang isa sa kanyang sundalo ay patay na dahil sa amin. Kaya masabi raw niya na nasa state of war na raw sila ng first prince na si Benjamin. Pero ang ipinagtataka raw niya ay bakit gusto rang makipag-usap ngayon ni Benjamin sa kanila kasabay ang pagpapadala nito ng ikalawang assassin. Dadagdag pa ni Kurapika na ang dalawa pang prinsipe na tumatawag sa kanya ngayon ay may parehas lang daw na rason at yan daw ay ang makakuha ng impormasyon dito sa kanila tungkol sa Nenbeast. Kaya sa tingin niya na ang mga security team daw ng 3rd and 5th prince ay wala raw Nen user. Nasabi niya raw ito dahil ang dalawang prinsipeng ito ay nagawang mapadami ang kanilang security staff o guards nang walang hinahire na hunters. Ayon pa kay Kurapika na gusto niya raw talaga makipag-usap sa dalawang to pero wala pa raw kasi siyang sapat na impormasyon tungkol sa prinsipeng yan. However, hindi naman daw tatawag ang mga to para magdeklara raw sa kanila ng gyera. Kaya sa tingin niya ay kung kukontakin daw niya ng una ang first prince ay mapipressure daw talaga ang dalawang prinsipe. Kung kaya't dito na inutusan ni Kurapika si Shimano na sabihan daw muna itong sundalo na nasa labas na maghintay na lang daw muna. Sabay sinabihan niya rin itong si Shimano na i-connect raw ang linya sa first prince. Nasagot naman ni Shimano na masusunod. Sinabihan din dito ni Kurapika si Bill na bantayan daw ang sundalo na nasa labas kasi may chance raw na aatakihin sila nito. Kaya dapat ay gumamit daw ng Gyo si Bill. Nasagot naman ni Bill na siya na raw ang bahala dito. Pipigilan daw niya ang sundalo kung may gagawin man daw ito sa kanila. Matapos yan ay kinuha na ni Kurapika ang telepono habang sa isipan naman ito ay sabi pa niya na kung gumana raw ang kanilang pagpapanggap na may manipulator sa kanila, then kikilos daw sina Benjamin sa maingat na naparaan. Kaya na may dito na nagsalita si Kurapika sa telepono na sabing hello, in which ay sumagot naman ang prinsipe na sabing isang karangalan daw na sinagot nito ang kanyang tawag kesa sa unang prinsipe na si Benjamin. Nang masabi yan ng prinsipe na si Zhonglei pala, ay dito naman nagulat si Kurapika at napasabi siya sa kanyang isipan na wikang Zhonglei, ang ikatlong prinsipe. Kaya na may dito na tinignan ni Kurapika si Shimano sapagkat ang kanyang inutos kay Shimano kanina ay ang i-connect siya sa linya ng first prince, hindi sa third prince mga kaibigan. Makikita naman dito ang mukha ni Shimano na walang imik habang si Kurapika ay inis na ngayon na nakatingin sa kanya. Maya-maya pa nagsalita naman sa telepono itong si Zhonglei na sabing kung maaari pwede mo bang sabihin kung bakit ako ang pinili mo at hindi ang unang prinsipe. Bago pa man sumagot si Kurapika ay nag-isip muna siya sabay sabing sa totoo lang daw ay iniisip niya talaga na siya, which is itong ang third prince, ang pinaka-reasonable daw talaga na choice sa tatlo. In which sagot naman ni Zhonglei na ano raw ang pinagbabasihan dito ni Kurapika. Nasagot naman ni Kurapika na hindi niya raw ito pwedeng i-reveal kasi maaaring ito raw ang impormasyon na kailangan nitong third prince sapagkat dagdag pa ni Kurapika na may kinalaman daw kasi ito sa Nen. Mga salitang nagpaiba naman sa reaksyon ni Zhonglei. Kaya nagsalita na ito na sabing okay, dediretsahin na kita. Gaya ng hinala mo gusto kong makuha ang lahat ng maaaring impormasyon patungkol sa Nen. Pero ang kanilang sekretong pag-uusap dito sa telepono ay hindi raw guaranteed mga kaibigan. Kaya ngayon binibigyan niya raw ng permiso si Kurapika na pumasok sa kanyang quarters na kung saan ay dito raw sila magpapalitan ng respeto at impormasyon. Matapos masabi yan ni Zhonglei sa isipan naman ngayon ni Kurapika sabi pa niya na nakikipag-usap daw talaga ngayon si Zhonglei sa kanya bilang isang taong may royal blood na ayaw raw nitong malamangan ng iba. Kaya dito na niya inaccept ang offer ng third prince at sinuggest din niya na kung pwede isasama niya raw sina Prinsipe, Wobble at ang Reynang Oito. Nasagot naman ni Zhonglei na of course welcome daw talaga sina Oito at ang Prinsipe. After all magkapatid naman daw sila ni Wobble na wala naman daw silang hindi pagkakasundo dito. Kaya i-ring lang daw nila ang kanyang pinto in 5 minutes from now. Matapos yan pinutol na niya ang tawag at kaagad namang sinabihan na ni Kurapika ang operator na i-connect na raw siya sa first prince.
na nang ikinonect na siya nito ay huli na dahil dinisconnect na ng first prince ang kanyang linya. Bagay na ikinainis naman ni Kurapika. Kaya nagsuggest ang operator na i-connect na lang daw ito sa fifth prince na si Tubeppa. Nasagot naman ni Kurapika na oo. Kaya nang ikinonect na siya nagpakilala na rito si Kurapika. Sumagot naman ang nasa telepono na nagpakilala na siya raw ang second lieutenant na si Maor na naka-inline daw as a representative ng fifth prince na si Tubeppa. Dadagdag pa niya na nagprepara na raw sila na makipagkasundo kina Kurapika in exchange sa pagbibigay ni Kurapika sa kanila ng impormasyon tungkol sa mga Nenbis. Sabay tinanong niya na ito kung tatanggapin ba raw ni Kurapika ang offer. Nasagot naman ni Kurapika na sabing, hindi ka ba concerned sa relasyon namin sa ibang prinsipe? Nasagot naman ni Maor na hindi raw. Kaya dito na tinanggap ni Kurapika ang offer, pero paliwanag pa ni Maor na iniwan daw ang matter na ito sa kanya ng Prinsipe Tubeppa. Hindi raw sila lalabag sa kasunduan, pero pwede raw nila itong bawiin. Depende raw dito kay Kurapika. Sagot naman ni Kurapika na wag daw itong mag-alala kasi wala din naman daw silang balak na hindi makipagkasundo sa kanila. Kaya tugon dito ni Maor na okay, pupunta na raw siya dyan. Nasagot naman ni Kurapika na pwede po ba kayong maghintay ng saglit lang? In which sagot naman ni Maor na wikang gaya ng sinabi ko kanina, hindi ko na concern o hindi na raw nila problema kung anong sitwasyon na kinatatayuan ngayon ni Kurapika dahil sa ibang prinsipe. Mga salitang nagpainis naman kay Kurapika. Paliwanag pa ni Maor na hindi lang daw itong si Kurapika ang may impormasyon tungkol sa Nen at ang kanilang kasunduan ay magte-take effect lang daw the moment na mabibigyan na raw sila ng impormasyon patungkol sa Nen Beast. Kaya naiintindihan ba raw ito ngayon ni Kurapika? In which sa isipan naman ni Kurapika, inipasabi siyang okay na lang daw. Sabay pinaalam niya rito si Maor na ang kanilang kasulukuyang problema raw ngayon may problema raw sila sa mga sundalo ng First Prince na kung saan ang isa parang sundalo nito ay nasa labas raw ng kanilang pinto. At posible naman daw na papapasukin na lang daw niya diretso itong si Maor at i-ignore na lang daw ang sundalo ng Prinsipe Benjamin. Pero hindi na raw nila concern pa kung paano i-interpret ng First Prince ang kanilang pagpapapasok kay Maor sa halip na ang sundalo nito. Kaya naiintindihan ba raw ito ni Maor na kung saan matapos masabi yan ni Kurapika sagot naman ni Maor na sige, tatawagan na lang kita mamaya matapos ang isang oras. At kung ang problema ay hindi pa raw malulutas sa mga oras na yan, then kalimutan na raw ni Kurapika ang offer na ito. Sabay pinutol na nito ang linya. Matapos yan inutusan na ni Kurapika si Bill na bantayan na raw ang Reyna. Sagot naman ni Bill na okay kasi hindi naman daw nagsalita o nagsasalita ang sundalo na nasa labas. Sinabihan naman ni Kurapika si Shimano na manatili sa tabi niya. May kita naman itong si Bobby May na mga kaibigan dito sa labas na nakatayo lang talaga at naghihintay. Sa loob naman dito na tinanong ni Kurapika si Shimano sa kung bakit daw na mas pinili raw nitong i-pick up ang tawag ng third prince at sinuway ang kanyang utos na i-connect siya sa first prince. In which sagot naman ni Shimano na gusto raw niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para makasurvive. Kasi ang first prince si Benjamin ay wala raw talagang awa o walang patawad. Hindi raw nito babaguhin ang kanyang isipan sa pamamagitan ng negosasyon kahit na magmakaawa pa raw sila sa kanilang buhay. Hindi rin daw ito makipag-usap sa mga commoners at sa tingin niya na ang master sergeant lang daw na ang kapitan ng mga guards which is itong si Balsamico ang nasa likod lang daw ng telepono noon. Darag pa ni Shimano na ang tsansa ng pakipag-negotiate sa first prince nawala na raw simula nung namatay ang isang sundalo nito. Kaya masabi niya na isa lang daw talaga ang gusto ni prinsipe sa kanila kaya tumawag ito na para ipakita raw nito ang respeto nito sa kanyang mga kalaban na napaka-loyal sa kliyente nito. In which ang pagpapakita niya ng respeto papipiliin daw sila ni Benjamin sa kung papaanong paraan sila gustong mamatay. Nang masabi ni Shimano ang lahat ng yan dito naman hindi makasagot si Kurapika mga kaibigan. Kaya dagdag pang sabi ni Shimano na hindi raw siya interesado sa kung papaanong paraan siya mamamatay kasi gusto niya raw talagang mabuhay. Kaya ikinunik niya raw talaga noon si Kurapika sa third prince sa halip na ang first prince. Sapagkat unlike sa first prince, itong third prince na si Zhang-Lei may pagka-tolerant pa raw to the point na siya raw mismo ang nakikipag-usap sa telepono. Pero ayaw na ayaw rin daw ng third prince na mapapanatili siyang naka-on hold habang tumatawag. Dadag pa niya na mas prefer daw ni Zhang-Lei na iwasan ang madugong paraan pero hindi rin daw ito magdadalawang isip na gawin ang madugong paraan na yan kung kinakailangan. Kaya si Zhang-Lei mabait daw pero at the same time masama rin. Yan daw ang kanyang impression sa third prince na kung makapag-negotiate daw sila rito nang hindi ito ma-offend then masasabi niyang hindi raw sila itatarget ito. Well, hanggang sa hindi pa raw liliit ng husto ang bilang ng mga prinsipe. Kaya tanong naman dito ni Kurapika, so ang priority do talaga ni Shimano ang siguraduhin talaga ang kanilang safety? Nasagot naman ni Shimano na oo. Nasa parte naman daw ng fifth prince na si Tubeppa sabi niya
niya na ang prinsipe raw ito ay hindi raw ang isang klase ng prinsipe na makipag-usap sa personal sa telepono. Pero may napaka-critical daw itong opinion sa kasalukuyang monarkiya ng Kakin Empire. At ang rason daw sa kung bakit sumalo ito sa succession contest ay para pigilan daw ang mga nakakatandang kapatid nito na makaupo sa trono, na mas pinupuntirya talaga nito ang kanyang mga nakakatandang kapatid. At once na magtagumpay raw itong si Tubepa sa kanyang kagustuhan yan, ay magkakaroon daw ito ng impluwensya na mapakiusapan ang hari, in which ay pagbibigyan niya ang kanyang mga nakababatang kapatid na makasurvive sa succession contest. So posible na gagawin yan ni Tubepa, mga kaibigan, kung kaya't iniisip ni Shimano na hindi raw mamasamain o ililabel ng Prinsipe Tubepa na insulto ang pag-priority sa pagsagot sa third prince kesa sa kanila. Matapos ang paliwanag na yan ay sa isipan naman niya ni Kurapika ay napa-agree talaga siya sa judgment ni Shimano na so far ay napaka-accurate daw talaga. Kaya tinanong niya ito sa kung ano raw ang sa tingin nito na dapat nilang gawin sa sundalo ng first prince na naghihintay sa labas, in which ay sagot naman ni Shimano na isang maling option daw talaga na papanatiliin itong nakahintay sa labas. Bagay na nagpataka naman ngayon kay Kurapika, kaya paliwanag pa ni Shimano na isa raw high-ranking soldier sa Royal Army ang lalaking to na nandirito para magsilbing legal na bodyguard for surveillance duties. Na kung tatanggihan daw nila ito at hindi ito papapasukin, then aarestuhin daw talaga sila kasama ang reyna at ang prinsipe. At once na maaresto raw sila, ay nai-imagine niya raw talaga na magko-construct daw ng senaryo ang first prince na bigla lang na nasiraan ng bait ang reyna at pinatay ang prinsipe at ang sarili nito. Ayon pa sa kanya na kahit pinapahintay raw nila ang sundalong ito ay wala raw itong ginagawa na kahit na ano, sapagkat alam na raw nito ang kanyang dapat na gawin. At habang mas tumatagal daw itong kanilang abnormal na sitwasyon ngayon, ay mas magiging madali na lang daw para kina Benjamin na magsimula ng mga possible scenario na pwede nilang iligpit ang prinsipe at reyna nang di sila ang mapapanagot sa krimen na yan. Matapos ang lahat ng paliwanag na yan ni Shimano, ay dito na nagpasalamat si Kurapika na sabing, kailangan ko ang payo mo. Sabihan mo lang ako sa mga bagay na maiisipan mo. Nasagot naman ni Shimano na masusunod. Kaya naman dito na nagsalita si Bill na almost time na raw para pumunta na raw sila sa quarters ng third prince. Kaya dito na nagsalita si Kurapika sa intercom at sinabihan si Bobby Mayna na wikang, pasensya na pinahintay ka namin ng matagal. Ang reyna ay nagprepara kasi sa pag-alis. Kaya tanong naman ni Bobby Mayna na pag-alis. Nasagot naman ni Kurapika na pupunta raw sila ngayon sa quarters ng third prince dahil inimitahan daw sila nito. Sabay tinanong niya ito kung sasama ba raw ito sa kanila, in which ay sagot naman ni Bobby Mayna na hindi, na kung pupunta raw si Kurapika sa area ng third prince ay mananatili na lang daw siya dito sa loob ng quarters ng Prinsipe Wobble. Nang masabi ni Bobby Mayna ay dito naman nagkatinginan si Kurapika, Bill at Oito. Kaya dito nagdesisyon si Bill, mga kaibigan, na ayos lang daw siya na lang daw ang mananatili rito. Besides, hindi naman daw siya basta-bastang mapapatumba nila. Sabay tanong pa nito kay Kurapika na paano naman daw ang mga mata nito na naging kulay pula pa. Nasagot naman ni Kurapika na ayos lang daw. Maglalagay lang daw siya ng contact lenses. At kung tatawag daw muli ang linya mula sa fifth prince ay dapat nasabihan raw ito ni Bill na nalutas na raw ang kanilang problema. Pero kung makabalik raw siya nang di pa tumatawag ang fifth prince, then siya na lang daw ang sasagot nito kung sakaling tatawag ulit ito sa kanila. Matapos yan ay may kita naman itong black whale sa gitna ng karagatan, mga kaibigan. Habang balik dito kina Kurapika ay dito na nila binuksan ng pinto na kung saan ay ramdam na ramdam dito, mga kaibigan, ang tensyon. May kita naman sila rito sa labas na maya-maya pa ay umalis na rin sina Kurapika at sinabihan sila ni Bill na mag-ingat daw. At matapos yan ay una namang pinapasok ni Bill si Bobby Mayna. At habang patungo ngayon sina Kurapika kina Zhang-Lei ay may kita naman dito ang mga guards ng 8th prince na si Sali-Sali na nakatitig kina Kurapika at masama talaga ang titig nitong isa sa kanila. Dinedma lang naman ito ni Kurapika. Matapos yan ay nadaanan naman nila ang quarters ng 4th prince na si Cherednik na dalawang guards din ang nakabantay. Nasa isipan naman nga ni Kurapika, iwika pa niya na yun daw ang quarters ng ika-4 na prinsipe na si Cherednik. Maya-maya pa nang papalapit na sila ng papalapit sa quarters ni Zhang-Lei ay dito na in-inform si Zhang-Lei ng kanyang guard na nandirito na raw ang tatlo, na matapos nan ay pinapasok na sila ni Zhang-Lei na ngayon nakaupo kasama ang dalawa pang guards. Kagad naman silang binati ni Zhang-Lei at pinaupo na sa pag-upo ni Oito ay dito naman nag-offer ng 2 bottled water itong si Zhang-Lei na sabing kumuha kayo ng isa kung gusto nyo. Sabay humingi ito ng paumanhin sa kanyang napaka-basic raw na pagpapakita ng hospitality. Pero kung ayos lang daw kina Kurapika, gusto ron niyang dumiretso na sila sa kanilang pakay na hindi na mag-worry pa sa mga maliliit lamang na mga bagay. Mga salitang ipinasalamat naman ni Oito. Sabay kinuha na niya ang isang bote ng tubig habang nanginginig pa, mga kaibigan, ang mga kamay nito. Kaya dito na nagsalita si Zhang-Lei na simulan na raw nila at hindi na raw sila mag-aksaya pa ng oras dito. Kaya diretso nang nagpaliwanag si Kurapika na ang Nen ay isa rang psychic ability, isang supernatural na kapangyarihan gamit ang power of will. At gamit ang ability na ito ay may kita raw nito ang mga bagay na hindi sana nakikita at magkakaroon
nagkakaroon din daw ito ng mga misteryosong kapangyarihan. At may mga ilan daw na nakakagamit nito. Habang nagpapaliwanag dyan si Kurapika ay sa isipan naman ngayon ni Oito ay sabi pa niya na parang nakikipag-usap daw ngayon si Kurapika direkta sa kanya para hindi siya magpanik sa sitwasyon ngayon sapagkat na makikita dito ang Nenbeast ni Zhonglei at ang Nenbeast na ito mga kaibigan ay nakikita na pala ni Oito. Kaya nang tinignan siya nitong Nenbeast ay dito naman mas kinabahan pa ng husto itong si Oito. Matapos yan ay dagdag pang paliwanag ni Kurapika na ang labanan daw na succession contest ay sarong survival race na nag-e-involve daw sa paggamit ng Nen. At bagamat wala rong kamalay-malay dito si Zhonglei pero ang lahat daw ng prinsipe ay nabigyan na raw ng ganitong kapangyarihan. Namangha naman dito si Zhonglei kaya paliwanag pa ni Kurapika na ang Nen na kapangyarihan na ibinigay daw sa mga prinsipe ay nasa form daw ng Nenbeast at ang mga Nenbeast na yan ay ang term daw na narinig nila during sa kanyang emergency call noon. Ayon pa kay Kurapika na ang Seed Urn ceremony raw ang maaaring nag-trigger sa pagkakaroon ng mga prinsipe ng Nenbeast. Sabay dito na niya tinapos ang kanyang salita na ang susunod daw na kanyang sasabihin ngayon ay ang isang napaka-importante raw talagang impormasyon na isang impormasyon na magpapa-apekto raw talaga sa resulta ng succession war. Nang masabi ni Kurapika ay dito naman tumahimik ang prinsipe at may kita rito na ang dalawang guards na nasa tabi niya ay ang isa pala ay si Slaka na mula pala sa second queen na si Dwazul habang itong isa naman ay si Koventoba na mula naman sa personal private soldier ni Benjamin na ipinadala niya rito kay Zhonglei. Kaya tanong pa rito ni Kurapika na sigurado ba raw ngayon si Zhonglei na gusto na nitong magpatuloy na siya sa kanyang sasabihin, in which ay bago pa man sumagot si Zhonglei ay nag-iisip naman siya rito ng husto sapagkat ang mga guards na ito mga kaibigan na nasa tabi niya ay hindi pala ang kanyang guards talaga sapagkat mula ito sa ibang queen at prinsipe mga kaibigan. So ang info na ibibigay ni Kurapika ay maglilik talaga sa ibang prinsipe kung sasabihin na niya ito ngayon gayong nandirito pa ang dalawang guards. So ano kaya ang gagawing desisyon ngayon ni Zhonglei mga kaibigan para maging confidential talaga? Dito lang sa kanilang dalawa ni Kurapika ang impormasyon na ibibigay nito. Kaya na may ang desisyon ni Zhonglei at marami pang ibang matitinding eksena at tribulasyon ang ating masasaksiyan sa susunod na po na chapter na isang chapter na magpapa-excite talaga sa inyo. Dahil dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito mga kaibigan. Kaya na may kung nagustuhan niyo ating video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Pero bago mo natin tatapusin ang video ay shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.